So, ngayon mga boss, ay meron akong ibabahagi sa inyo tungkol sa ating umada kasi meron din nagtatanong kung bakit daw di nila ma-access yung kanilang dashboard ng kanilang umada, yung kanilang OC200. So, sa akin, papakita ko lang kung paano ko siya siniset up sa ating OC200. So, ang ginagawa ko dito, nakakonek ako sa aking voucher na antenna. Yan. So yan, connected tayo sa ating voucher na. So, ang gagawin natin, type lang natin yung ating IP address na nakasit up dun sa ating OC200. So, ang IP address na naka-assign dun sa ating OC200 ay 192.168.20.2. So, yan kasi yung naka-assign na IP address doon sa ating OC200. So, dapat kasi naka-fix IP yung ating OC200. So, login lang tayo. Kasi si OC200, every time na mag-run out or patayin natin si OC200, yung ating setup na umada, ay automatic change yan ng IP address. So, yung iba nalilito, bakit din nila ma-access dahil hindi po naka-fix IP yung ating OC200 at saka yung ating mga antenna. So, dito sa ating dashboard, ayan, kita nyo. Mag-login lang tayo dito. So, una kong ginagawa dito, para ma-fix IP na siya, ay punta tayo sa ating settings. Then, ito na yung bagong dashboard ni Umada, no? Ayan, yung settings. Tapos, punta tayo dito sa LAN. So, yan ang una natin gagawin pag na-set up na siya, no? Punta tayo sa LAN. Then, pinutin lang natin itong edit. Ayan, yung edit niyan. So, i-edit lang natin itong ating... So, dito, ginawa ko dito, ang pinalitan ko lang itong IP address na to. Ayan. So, ginawa ko dito, yung ginawa ko siyang 20. Ayan, 20.1/24. So, depende na yan sa inyo kung anong ilalagay nyo dito. Ayan. So, ayan, pagka na-set up na yung gusto nyong IP address dito sa ating gateway subnet, ay update nyo lang itong DHCP range. And then, punta kayo dito sa may DHCP range. Dapat ilalagay nyo dito 192.168.20.10. So, bakit 10? Para yung galing sa 1 at saka 9 up to 10 ay magiging static natin. So, gagawin natin yan para yung 1 to 10 ay magiging i-assign natin siya sa ating mga device para magiging static or gawin natin silang naka-fix IP. Ayan. So, ginawa ko dito naging 10. So, yung 10 to 225 na IP, so yun yung automatic na i-assign ni DHCP doon sa ating mga client. So, ang nagiging releases niya is 120. So, dito, wala na akong binago dito. Ayan lang. So, yung iba, so yung ano ko dito, DNS server, manual lang. Tapos, yan ang ginawa ko. 192.1.1.1, then .8.8.8. So, save lang natin. So, pagka na-save nyo na, ay kailangan nyo silang
tanggalin sa saksakan para ah, mag mag-iiba na naman yung IP. So para ano siya ma-refresh. Tanggalin nyo, pagkatapos nyo natanggal, login kayo ulit, and then pagka nakalagin na kayo, punta kayo dito sa my client. Yan, yung client natin. So yung client natin is kasali dito si UC200. So si UC200, ayan, yung UC200 natin yung client ko dito, tatlo lang. So yung UC200, ayan, pinutin lang natin itong OC200 para magiging fixed IP siya. Ayan. Tapos, punta kayo dito sa gilid, then sa config. Ayan. Tapos, itong use fixed IP address. So, enable nyo lang. Tapos dito, ang ginawa ko, yan ang nilagay kong IP address. 192.168.20.2. So, ito na yung IP address na ita-type nyo dito sa may ating search bar. Ayan. Yun yung para ma-open natin yung ating IP address. So pag hindi kasi ito naka-fix IP, ibig sabihin palipat-lipat siya ng IP. Malipat-lipat siya ng IP. So pag login nyo, ang mangyayari ay hindi iba na yung IP address niya. So hindi niyo siya ma-access kasi hindi niyo na alam kung ano yung IP address niya. So para malaman niyo kung ano yung IP address niya, mag-download kayo sa Play Store ng Umada uh, Umada ano ba yan? Umada Cloud. O yan. So pag nalagin nyo na doon, dapat meron din kayong Umada Cloud. Makikita nyo doon sa dashboard niya, yung sa ating OC200, ang ating IP. Ayan. So pag nakita nyo na doon, so yun ang ita-type nyo para ma-access nyo doon si OC200. Okay, para makapasok kayo sa admin. And then, kung hindi kayo makapasok, login kayo doon sa inyong yung Umada Cloud. Doon kayo mag-access. Pero ang ginagawa ko, dito ako sa aking IP address na lang para mas madali lang. Kasi pag sa Umada Cloud, hirap siya makapasok. Lalo na pag mahina yung internet mo. So pag dito sa IP, mas mabilis lang yung access niya. Okay. So dito naman, meron akong ibabahagi sa inyo din na isa. Punta tayo sa ating settings, then punta tayo sa ating Ethernet. So, ayan. Pagpunta nyo dito, ay pwede din siyang i-enable yung ating WAN LAN 2. Ayan. Pwede din siya enable. Enable natin yan. Tapos apply lang. So, ayan. Punta tayo sa ating dashboard. Tapos dito, pwede kayo mag-assign ng speed limit. So ito yung bandwidth allocation ng ating ER605. So ang gagawin ko dito is 1,000 lang. So yan, i-confirm lang natin. So punta tayo sa ating device. Sa device, dito sa aking EP16. Ayan. So punta tayo sa ating config.
tapos IP. Ayan. So dito mga boss ay ginamit ko, enable ko din itong use fixed IP. So nilagay kong IP address is 192.168.20.3 kasi yung ating OC200 ay nakalagay siya sa 2. So dito nilagay ko is 3 para hindi na palipat-lipat yung kanyang IP. So sa ating ano naman, sa ating ER605, ayan. So sa mga port, so dito sa mga port mga boss, ang ginagawa ko dito ay yung link speed niya. Ito. Naka-full duplex. Ayan. Apply lang. Itong 1, 2. Manual lang din natin. Then, full duplex. Car ito. Sa LAN 4, manual lang din natin. Then, set natin sa full duplex. Apply lang. Then, dito sa may LAN 5. So, sa USB modem, wala na tayo dyan. Naka-disable yan. So, pag mag-reset nga pala kayo dito sa may inyong mga device, unahin nyo, punta kayo dito sa inyong mga EP, mga access point nyo. Then, config, punta kayo sa baba. Bago kayo mag-reset, ay kailangan nyo muna silang i-forget lahat. Ayan, i-proper forget. Para hindi nyo na kailangan, malimbawa kung mag-reset kayo, para hindi na kayo kailangan magtanggal pa ng mga antena. So, lahat ng mga antena, kung ilang antena yung mga EP nyo, dapat i-properly forget nyo muna. Para pag na-forget nyo na, automatic kasi yan magre-reset. So, para ma-adapt nyo ulit, pag madali nyo lang sila ma-adapt doon sa inyong OC200. Pag set up nyo ulit. So, kailangan nyo muna siyang i-forget bago kayo mag-reset ng yung OC200 or yung mga device. So, siguro mga boss, hanggang dito na lang at salamat.